Hello, kamusta po kayo? Magandang araw po. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong isang post ni Cathy Binag. Ito, sabi niya, mukhang may aalis ng bansa soon. Yun. So, alam niyo naman po kung sino talaga ang kanilang tinutukoy ng kampon ng dating Pangulong Duterte na aalis ng bansa, aalis sa pwesto, walang iba ho kundi si PBBM. Putris, matagal na nilang pangarap na mangyari ito, na mapatalsik sa pwesto si PBBM. Pero alam niyo ho, kung usapin lamang na merong, sabi niya, mukhang may aalis ng bansa soon, palagay ko ho, ano to eh, si Duterte to eh. Bakit? Sino ho ba may kaso sa ICC? Sino ho ba yung napipintong, damputin, di ba? Arestuhin ng ICC? Si Duterte, sino ba yung nanggugulo sa ating bayan? Di ba? Isa pa, wala pong masasabi na um, solid na opposition team na nagkakaisa talaga with legitimate concern, di ba? To call for the president's removal from the office. Wala. In fact, ang mga genuine opposition, yung mga tunay na opposition, yung kilala talagang mga opposition, katulad ng Liberal Party, di ba, yung mga tinatawag nating dilawan, eh, nakikita ho natin, satisfied sila sa ginagawa ng Pangulo. Di ba? Ano sabi nila? Lalo si Leni Robredo, di ba? The President is on the right track. Lalo na sa usapin ng pakikipaglaban ng Pangulo natin, gigiit ng interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Laban diyan sa mga incheck na itinataguyod naman ng nakaraang presidente, si Duterte. So, I don't think na etong si PBBM po, yung mapapaalis sa pwesto, kakailanganing umalis ng bansa. Alam niyo, napakagaga talaga ng babaeng ito. Di ba? Kung sakali mang mawala si PBBM sa pwesto, bakit kailangan umalis ng Pilipinas? Sige nga ho. Di ba? Ano lang pilit lang ho nilang pinagtatakpan. Hindi ho kasi nila makuhang ma-reconcile ang morality doon sa pinaggagawang kabastusan ng kampo ng mga Duterte. Di ba? Si Digong na hindi marunong rumispeto sa pamahalaan, si Baste na bastos, si um, Sara, si Duday, di ba? Mababastos mo kasi mga bastos na tao eh. So they deserve it. Oh. Ano? Saan ka nakakita noon na iinsultuhin mo um, ang dating Pangulo na huhukayin mo siya mula sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Tapos kaibigan mo yung sinabihan mo. Kahit siguro galit ka o may hinanakit ka sa kaibigan mo, hindi magagawa yung ganun eh. Di ba? Na hindi na ho ito kasi usapin kung biro. Seryosohan yun. In fact, binanggit niya ho yan, inulit niya po yan in public. Oh, alam niyo, ito yung sinasabi nila Cathy Binag dati na ah, mapapatalsik si BBM, Hello Hawaii, yung mga ganun-ganun nila. Diyos ko po, anong petsa na? Ilang destabilization na po ba ang nangyari? Ito ngayon, alam niyo ho ba, meron ako nasagap na balita dyan. Again, this is unverified. Pero, gusto kong ipaalam sa inyo dahil tingin ko dapat malaman ng mga Filipino. Um, May nabasa ako noon, ang sabi, um, haharap daw si Duterte sa Quadcom pero after November 1. Bakit after November 1? Kasi nga raw po, merong kudeta or merong military uprising na gagawin para mapatalsik si PBBM sa pwesto. And then, ang House of Representatives ay haharapin po ni Duterte. Okay? So, kung ito ay kudeta, kung rule of succession, si Duday ang magiging presidente. Yari tayo dyan, patayan to the max to. Di ba? O kung ito'y magiging military junta at ibigay nila ang pamamahala kay Duterte, disregarding the Constitution, di ba? Ang magiging revolutionary government, Cory Aquino style. Eh di magagawa ho ni Digong lahat ng gusto niyang gawin. Like yung pangako niya noon na i-reverse niya. In case na magkaroon siya ng pagkakataon na makabalik sa kapangyarihan, he's going to reverse as in everything, ang sabi niya. Pero,
Sino ho ba ang sinasabi nila ayon doon sa nasagap natin? Sino daw po yung magsasagawa ng kudeta or military uprising? Abay wala hong iba kung hindi etong mga retired generals na naman o retired military officials. Bakit? Bakit? 'Di ba? Bakit hindi rin nila alam? At for so many times, ang AFP itinanggihan dahil sa kanila nadala na sila ay nagamit ng ilang ulit ng mga politikong loko-loko. Nagamit sa kanilang pamumulitika. Wala naman hong naidulot na maganda. And look what happened after 1986. 'Di ba? Ano nangyari sa Pilipinas? Oh. Pagkatapos itong ilang mga uprising against Gloria Arroyo, ano nangyari sa ekonomiya ng Pilipinas? Walang nagbago. 'Di ba? Ano nangyari sa sistema ng politika natin? Under Gloria Arroyo, wala rin nagbago. Oh. Nung kay Erap Estrada, nauna yun, na nawala sa pwesto si Erap. Di ba? Ano yung nagbago? Wala rin naman. So yung mga uprising na ganyan, wala hong nakakapagpabago, nakakapagpaunlad ng ating bayan. So eto hong mga military, ayaw na po nilang magpagamit. At saka talaga naman, sila rin ang magkakaproblema in case na pumalpak yung kanilang gagawing uprising. Isa lang ang ibig sabihin nun, mawawala yung mga benepisyo nila. Nagpagamit lang naman din kasi sila sa mga politikong pulpul. Di ba? Bakit pa hindi matahimik ang mga hinayupak na to na pabayaan ng ating presidente gawin ang kanyang trabaho, yamang ang mga Marcos loyalists, na mga supporters, tayo mga Filipino, sinuportahan natin si Duterte, nirespeto natin ang kanyang mga polisiya na nagwakas, di ba, sa palpak na polisiya ng war on drugs at umabot ng 6 hanggang 7,000 katao ang namatay kabilang ang napakaraming mga inosenteng individual. Di ba? Para sa kanila, that is the war on drugs na kailangan daw ng mga Filipino. Yung kill. Eh bakit yung kay PBBM? Di ba? Binibigay ni PBBM ang karapatan sa kanila na makapagbagong buhay. Nakukuha ang mga illegal drugs nila, nasasakote sila, 'di ba, nang walang napapatay. Mayroong mga nanlalaban. Pero hindi ho katulad naman nito na mukhang sinadya dahil may utos nung dating presidente or under the inspiration of the former President Duterte na paglaban ninyo ang mga suspects. Na sa ganun matapos na yung kanyang problema. Okay na nga ho sana yun eh. Okay na ho yun. Palakpak tenga nga ako dun eh. Sa polisiya na yun dahil napaka yayaman ng mga drug lords. Pero bakit naman po bayan? Yung kanyang mga kaibigan, buhay. Nakakuha pa nga ng proyekto sa Farmally. Di ba? Oh, yung mga inchik ng mga kaibigan niya. That's unfair yung kanyang ginagawa. At ngayon, si PBBM ang nasa pwesto. Gusto nilang mapatalsik. Eh, isa lang naman ang ibig sabihin nito eh. Gusto niyang hawakan ng kapangyarihan ng ating bansa to protect himself against ICC. Against possible persecution. Diba? Kunwari lang sa Senado umamin ng guilt niya, ganyan, kunwari lang. Pero pagdating doon sa alam niya na mag-i-incriminate sa kanya, di ba't nakipag-away na kay Risa Ontiveros? Sabi nga niya, because guilt is specific. You cannot transfer that. That's correct. Di ba? Kapag inako niya na yun, sapat ng dahilan yun para po siya makulong. Oh. Yan ho yung nag-inspire ng madugong war on drugs, nagkaroon ng mga extrajudicial killings, pero ayaw akuin ang mga specific na pagkamatay ng mga biktima, lalo na yung Nunez ba yung apelido nun, na mistaken identity. Di ba? Kung meron hong dapat na mapatalsik sa ating bayan, wala hong iba kung hindi ho ang kanyang amo. Nito ni Cathy Binag, ang dating Pangulong Duterte. Alright? Sinasabi nga po nila, November 1 daw po magkakaroon ng uprising. So abangan po natin yan bukas. Okay, abangan po natin yan. Kung magagawa nila. Kung mag-uprising talaga yung mga military natin sa pangunguna raw ng mga retired generals, putragis yan. Yan na naman, mga kinakaladkad na naman nila yung pangalan ng ating mga retired generals. Dapat itong mga to, kung talagang wala kayong kinalaman, di ba? Maglabas kayo ng statement ninyo ngayon pa lamang. Sabihin ninyo na wala kayong kinalaman. Baka yung general na sinasabi nila, mga general problems lang.
Okay? Kaya lang iya. Yung matinong tao, yun pa ang kailangang mapatalsik sa pwesto. Saan tumutubo? Saan tumutubo ang brain cells nito ni Cathy Binag to say this? Okay? What do you think, mga kapatid? Please don't forget to put your comments down below. Alright, babasahin natin yan. See you on the next vlog.